Lucas Kapitulo 21. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang naguhulog ng pera sa lalagyan ng mga kaloob sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyuda na naghulog ng 2 pirasong barya. Sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng biyudang iyon kaysa sa kanilang lahat, sapagkat silang lahat ay nagbigay galing sa sobra nilang pera, pero ang biyuda ay nagbigay sa kabilaan ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng ikabubuhay niya." Sinabi ni Jesus ang tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilan doon na nag-uusap tungkol sa mga mamahaling bato ng templo at mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Darating ang araw na lahat ng nakikita ninyong yan ay magigiba at walang maiiwang bato na magkapatong." Mga paghihirap at pag-uusig na darating. Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari ang sinabi niyo? At anong mga palatandaan kung malapit nang mangyari iyon?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na hindi kayo malinlang ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin nilang sila ang Kristo, at sasabihin din nilang dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. At kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa kaagad darating ang katapusan." Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang lugar. At makakakita kayo ng mga nakakatakot na at nakakamanghang palatandaan mula sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng iyan, ay uusigin muna kayo at dadakpin ng mga tao. Dadalhin nila kayo sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo upang akusahan at ipabilanggo. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador dahil sa pagsunod niyo sa akin. Magiging pagkakataon niyo ito upang magpatotoo sa kanila tungkol sa akin. Kaya isaisip ninyo na huwag kayong mabalisa kung ano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibibigay kayo sa inyong mga kaaway ng sarili ninyong mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin, ngunit hindi kayo mapapahamak, at kung magpapakatatag kayo, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan." Tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga sundalo ang Jerusalem, alam ninyong malapit na itong mawasak. Kaya ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas sa kabundukan, at ang mga nasa Jerusalem ay kailangang umalis agad. At ang mga nasa bukid naman ay huwag nang bumalik pa sa Jerusalem, sapagkat panahon na iyon ng pagpaparusa upang matupad ang nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga buntis at mga nagpapasuso sa mga araw na iyon dahil mahihirapan silang tumakas. Darating ang napakatinding paghihirap sa lupang ito dahil sa matinding galit ng Diyos sa mga tao rito. Ang iba sa kanila ipapatayin sa espada, ang iba na may dadalhing bihag sa ibang mga bansa. At ang Jerusalem ay sasakupin ng mga hindi Hudyo hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng Diyos sa kanila. Ang pagbabalik ni Jesus sa mundo. May mga tandang makikita sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Mababagabag ang mga bansa at hindi nila malalaman kung ano ang gagawin nila dahil sa malalakas na ugong ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao dahil sa mga mangyayari sa mundo, dahil mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga bagay sa kalawakan. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating sa mga ulap na taglayang kapangyarihan at kaluwalhatian.
Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Ang aral mula sa puno ng igos. Ikinuwento sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ang mga ito, alam ninyong malapit na ang tag-init. Ganon din naman kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Matutupad ang lahat ng ito bago mawala ang henerasyong ito. Ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Maghanda kayo. Kaya mag-iingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw na iyon nang hindi ninyo inaasahan. Sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras, palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. At makatayo kayo sa harap ko na anak ng tao nang hindi napapahiya. Araw-araw nagtuturo si Jesus sa templo. Pagsapit ng gabi, pumupunta siya sa bundok ng mga olibo para magpalipas ng gabi. At maagang pumupunta ang mga tao sa templo upang makinig sa kanya. Lucas 22. Ang planong pagpatay kay Jesus. Nalalapit na noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng paglampas ng anghel. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay humahanap ng paraan upang maipapatay si Jesus na hindi magkakagulo dahil natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote. Isa siya sa 12 tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga namamahalang pari at mga opisyal ng mga gwardiya sa templo at pinag-usapan nila kung paano niya maibibigay sa kanila si Jesus. Natuwa sila at nakipagkasundo kay Judas na bayaran siya. Pumayag naman si Judas sa kasunduan at mula noon humanap siya ng pagkakataon upang maibigay si Jesus sa kanila nang walang maraming taong nakakaalam. Paghahanda ng hapunan para sa pista. Dumating ang pista ng tinapay na walang pampaalsa at sa araw na ito, kailangang maghandog ang mga Hudyo ng tupa na kakainin nila sa pista ng paglampas ng anghel. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan, "Ihanda ninyo ang hapunan natin para sa pista ng paglampas ng anghel." Nagtanong sila, "Saan niyo po kami gustong maghanda?" Sumagot si Jesus, "Pagpasok ninyo sa lungsod ng Jerusalem, sasalubungin kayo ng isang lalaking may pasang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya at sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan na kasama ang mga tagasunod niya upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Isasama niya kayo sa itaas at ituturo sa inyo ang isang malaking kwarto na kompleto ang kagamitan. Doon kayo maghanda ng hapunan natin." Lumakad sila at nakita nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila at inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Huling hapunan ni Jesus. Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap, sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain nito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos." Pagkatapos kumuha siya ng inumin, nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos."
Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, "Ang inuming ito ay ang bagong kasunduang pinagtitibay ng dugo kong mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit makinig kayo, kasalo ko sa mesang ito ang taong magtatarador sa akin, sapagkat ayon sa itinalaga ng Diyos, ako na anak ng tao ay papatayin, ngunit nakakaawa ang taong magtatarador sa akin." Nagtanungan sa isa't isa ang mga tagasunod niya kung sino kaya sa kanila ang gagawa noon. Ang pagtatalo tungkol sa kadakilaan. Nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sa mundong ito, ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila at ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi dapat ganyan sa inyo. Ang mas mataas ay dapat magpakababa at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat sino ba ang mas mataas, ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre ang pinaglilingkuran. Ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa sa aking kaharian, at uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel." Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pagsasala ng trigo. Ngunit nananalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid." Sumagot si Simon, "Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama niyo." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tandaan mo, bago tumilawok ang manok ngayong gabi, 3 beses mo kong ikakaila na kilala mo ako." Sa panahon ng kahirapan. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi po." Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, "Kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit ninyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin." Itinuring siyang isang kriminal at natutupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, "Panginoon, may 2 po kaming espada." "Tama na yan," sagot niya. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng konti. Pagkatapos lumuhod siya at nanalangin, "Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban niyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos tumayo siya at binalikan ng mga tagasunod niya, pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang pagdakip kay Jesus.
Nagsasalita pa si Jesus nung dumating ang maraming tao. Si Judas na isa sa 12 tagasunod ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at tinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, tinatraidor mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, "Panginoon, tatagain ba namin sila?" At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanang tenga nito. Pero sinaway sila ni Jesus. "Tama na yan." Hinipo niya ang tenga ng alipin at pinagaling ito. Pagkatapos kinahusap ni Jesus ang mga namamahalang pari, mga opisyal ng mga gwardya sa templo at ang mga pinuno ng mga Hudyo na naroon upang dakpin siya. "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyo magdala ng mga espada at pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at naroon din kayo. Bakit hindi niyo ako dinakip? Ngunit ito na ang pagkakataong ibinigay sa inyo upang dakpin ako. At sa sandaling ito ay nagahari ang kadiliman." Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Dinakip nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari. Sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Nagsiga sa gitna ng bakuran ng mga naroon. At naupo sila sa paligid ng siga para magpainit. Nakiupo rin si Pedro sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae sa tabi ng siga at tiningnang mabuti. Sinabi ng babae, "Kasamahan din ni Jesus ang lalaking ito." Pero itinanggi ito ni Pedro. "Babae, hindi ko siya kilala." Maya-maya may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, "Kasamahan ka rin nila, di ba?" "Aba, hindi," sagot ni Pedro. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isa, totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito, dahil taga Galilea rin siya. Pero sumagot si Pedro, "Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo." At habang nagsasalita pa siya, ay tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Kinutya at binugbog si Jesus. Samantala, kinutya at binugbog si Jesus ng mga nagbabantay sa kanya. Piniringan nila siya at sinuntok at tinanong, "Hulaan mo sino ang sumuntok sa iyo." At marami pa silang sinabing masama laban sa kanya. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Kinaumagahan, nagtipon ng mga pinuno ng mga Hudyo, mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap nila si Jesus sa korte nila. Sinabi nila, "Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo?" Sumagot si Jesus, "Kung sasabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. At kung tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos." "Kung ganoon, ikaw nga ang anak ng Diyos," sabi nila. Sumagot si Jesus, "Kayo na rin ang nagsabi na ako nga." Sinabi nila, "Narinig na natin ang sinabi niya. Ano pang ebidensya ang kailangan natin?" Kapitulo 23. Pagkatapos noon, tumayo silang lahat at dinala nila si Jesus kay Pilato. At sinabi nila ang mga paratang nila laban kay Jesus. "Nahuli namin ang taong ito na sinusulsulan niya ang mga kababayan namin na maghimagsik. Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa emperador at sinasabi niyang siya raw ang Kristo na isang hari." Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari at sa mga tao, "Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito." Pero mapilit sila at sinabi, "Ginugulo niya ang mga tao sa buong Judea sa pamamagitan ng mga turo niya. Nagsimula siya sa Galilea at narito na siya ngayon sa Jerusalem." Dinala naman si Jesus kay Herodes. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus, at nang malaman niyang mula nga siya sa Galilea, ipinadala niya si Jesus kay Herodes.
na nasa Jerusalem noon dahil sakop nito ang Galilea. Tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus dahil matagal na niyang gustong makita ito dahil sa mga nababalitaan niya at gusto niya makita si Jesus na gumagawa ng mga himala. Marami niya siyang itinanong kay Jesus pero hindi ito sumagot. Samantala patuloy na isinisigaw ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga paratang nila laban kay Jesus. Hinamak at ininsulto ni Herodes at ng mga sundalo niya si Jesus. Sinuotan nila siya ng magandang damit bilang pagkutya sa kanya at saka ibinalik kay Pilato. At ng araw na iyon ay naging magkaibigan ang dating magkaaway na sina Herodes at Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Ipinatawag ni Pilato ang mga namamahalang pari, mga tagapamahala ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, "Dilanan ninyo sa akin ang taong ito na ayon sa inyo ay nanunulsol sa mga tao upang maghimagsik. Inimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang nyo laban sa kanya." Ganoon din ang napatunayan ni Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ng kamatayan. Kaya ipapahagupit ko na lang siya at palalayain. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, kailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo. Pero sabay-sabay sumigaw ang mga tao, "Patayin ang taong yan at palayain si Barrabas." Si Barrabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik sa Jerusalem at pagpatay. Muling nagsalita si Pilato sa mga tao dahil gusto niyang palayain si Jesus. Pero sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila, "Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Kaya ipapahagupit ko na lang siya at saka palalayain." Pero lalo nilang iginiit at ipinagsigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalaya niya si Barrabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay. Pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto nila. Ipinako sa krus si Jesus. Nang dinadala na ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nasalubong nila si Simon na taga Cirene na kagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naaawa sila sa kanya. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo'y ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Sapagkat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasusong sanggol. At sasabihin nila sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan?" 2 pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang 2 kriminal, isa sa kanan at isa sa kaliwa niya. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ng mga sundalo para paghati-hatian ang mga damit ni Jesus. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ang sarili niya ngayon kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos." Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak at sinabi pa nila sa kanya, "Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." May karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya.
Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng kriminal na kasama niya nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Talagang dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag nag-ahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw, kaya dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras, at ang kortina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, talagang walang kasalanan ang taong ito. Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, talagang walang kasalanan ng taong ito. Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ng kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang lahat ng nangyari. Ang paglilibing kay Jesus. May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimatea na sakop ng Judea. Kahit na member siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ng kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos. Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay ni Jesus at binalot ng telang lino. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabagong hinihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng 2 lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot ay napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa 3 araw. At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus, kaya umuwi sila at ibinalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila, pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang iyon ng mga babae. Ganon pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob, pero wala siyang nakita kundi ang telang lino na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Ang nangyari sa daang patungong Emmaus. Nang araw ding iyon, may 2 tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus.
Ang nayong ito ay mga 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Siya ay hindi nila nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. "Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan." "Bakit? Ano ang mga nangyari?" tanong ni Jesus. At sumagot sila, "Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na pumunta kanina sa libingan ng maaga pa. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus, pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsasabing, 'Buhay si Jesus.'" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kulang ang kaalaman ninyo at ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang maghirap ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moses hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil nila siya at sinabi, "Dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang mga paningin nila at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, "Kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan." Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatna nilang nagtitipon ang 11 apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinuwento naman ng dalawang galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nilang nakilala si Jesus nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. "Sumainyo ang kapayapaan." Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot at bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga to. Tingnan ninyo ang mga bakas na mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako. Tingnan ninyo, hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at paa niya. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya tinanong sila ni Jesus, "Mayroon ba kayong pagkain dito?" Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo." At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. At dapat ipangaral sa buong mundo
mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya'y patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos isinama sila ni Jesus sa Betanya. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit. Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan at palagi silang nasa templo na nagpupuri sa Diyos.